Simulan na agad natin. Isang napakalaking banggaan sa batas ang nangyayari ngayon sa Pilipinas. At alam nyo, napakabigat ng mga implikasyon nito para sa ating lahat. Pinag-uusapan natin dito yung matinding tensyon sa pagitan ng international arrest warrants mula sa ICC at syempre ng ating sariling domestic law at soberanya. Sa paghimay natin ngayon, iisa-isahin natin ang mga detalye, direktang mula sa mga ulat para mas maintindihan natin kung gaano ba talaga kakomplikado ang isyung ito. Pakinggan niyo muna itong pahayag mula kay Attorney Jamie Bondoc, isa sa mga abogado ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Sabi niya, kinikilala namin that it exists, pero hindi namin kinikilala na enforceable siya. Ito talaga, literally, ang eksaktong sentro ng tensyon natin ngayon. Oo, nandyan ang warrant, totoo yan sa paningin ng International Criminal Court. Pero ang tanong, maari ba talaga itong ipatupad dito sa atin nang hindi man lang dumadaan sa tamang proseso ng mga sarili nating korte? Para mas madali nating masundan, heto ang roadmap natin para sa pagsusuring ito. Una, ang desisyon ng Korte Suprema. Pangalawa, iintindihin natin kung ano ba yung interim relief. Pangatlo, hihimayan natin ang ICC arrest warrant. Pang-apat, yung labanan ng sovereignty versus jurisdiction. At panghuli, ang the pending legal battle. Unang bahagi, the Supreme Court's decision. Kamakailan lang, sa isang en banc special session, naglabas ng boto ang Korte Suprema. Siyam ang bumoto para ibasura, 5 ang pabor na pagbigyan, at 1 ang nag-abstain. So, sa botong 951, opisyal na ibinasura o na-deny ang hiling ni Senador de la Rosa para sa tinatawag na interim relief. Pero teka lang, ano ba talaga ang ibig sabihin ng desisyong ito sa kabuuan ng kaso? Kasi dito madalas nagkakaroon ng kalituhan eh. Kaya pasok tayo sa ikalawang bahagi, Understanding Interim Relief. Ang pinaka-crucial na punto rito ay kailangan nating maintindihan kung ano ba talaga yung hiningi ni Senator de la Rosa na ibinasura ng korte. Una riyan ay yung Temporary Restraining Order o TRO. Basically, hinihiling sana nito na pansamantalang pigilan ang mga ahensya ng gobyerno gaya ng PNP, NBI, DOJ at AFP na umaaksyon sa foreign warrant kung wala silang hawak na sariling judicial warrant mula dito sa Pilipinas. Dahil na-deny ang TRO na ito, ibig sabihin walang utos mula sa Supreme Court na pumipigil sa mga ahensyang ito habang dinidinig pa ang kaso. Bukod dito, humiling din ang kampo niya ng status quo ante order o SQAO. Kung pamilyar kayo sa term na ito, isa itong utos mula sa korte na ibalik yung sitwasyon sa dati nitong estado bago pa nagsimula ang buong gulo. Layunin sana nito na i-freeze muna o harangin ang anumang pagpapatupad ng international arrest mechanisms laban kay De La Rosa habang nakapending pa ang buong petisyon niya. Pareho itong ibinasura ng korte sa pamamagitan ng 951 na boto. Ngayon, pansinin ninyo, ito yung mismong pivot point ng buong pagsusuri natin ngayon. Ang nadesisyonan lang ng Korte Suprema hanggang sa puntong ito ay yung interim relief, ang TRO at ang SQAO. Tandaan, pansamantalang proteksyon lang yung pinag-usapan at ibinasura doon. Ang mas malaking issue, yung mga main legal issues at constitutional questions ay still pending o nakabinbin pa rin. Buhay na buhay pa yung pangunahing kaso. Hindi pa nagdedesisyon ng Korte Suprema tungkol sa pinakasentro ng usapin kung pwede nga bang ipatupad ang ICC warrant sa loob ng ating bansa. Ikatlong bahagi, the ICC arrest warrant. Balikan natin saglit ang timeline para makita natin yung bigat ng mga pangyayari na nagtulak sa kasong ito sa Korte Suprema. Nagsimula to sa time frame na July 2016 hanggang April 2018. Ito yung panahon kung saan inaakusahan ng ICC na nangyari ang mga alleged crimes ng war on drugs. Fast forward tayo sa May 11, 2026, dito na official na nai-unseal ng ICC ang arrest warrant. Sumunod, madaling araw ng May 14, ayon sa mga ulat, napilitang lumabas ng Senado si Senator De La Rosa kasama si Senator Robin Padilla matapos makarinig ng mga putok sa Legislative Chamber. At nitong May 20, 2026 nga, lumabas ang desisyon ng SC na nagbasura sa TRO. Nakita natin na ang unsealed warrant ay para sa crime against humanity of murder na konektado sa pagkasawi ng hindi bababa sa 32 na individual. At mabilis yung naging aksyon ng ating DOJ ha. Nag-utos agad si Acting Justice Secretary Frederick Vidal sa mga autoridad na arestuhin si De La Rosa kung susubukan itong lumabas ng bansa.
Umapela na rin ng senador kay Pangulong Marcos Jr. na huwag siyang isuko. At para mas maramdaman natin kung gaano kabigat ang context nito, huwag nating kalimutan na nangyayari ang lahat ng ito habang si dating Pangulong Duterte ay nasa kustodya na mismong ICC mula pa noong March 2025. Pang-apat na bahagi na tayo at ito na yung pinakamabigat. Sovereignty versus jurisdiction. Dahil hindi nga naibigay yung TRO, natural, ang atensyon ng lahat ngayon ay nakatutok na sa mga mismong argumentong legal ng defense team. Sabi nga doon sa inilabas na statement ng The Law Firm of Torion and Partners na kumakatawan kay Senator De La Rosa, the constitutional questions remain squarely before the Supreme Court and those questions are grave. Sinasabi nila rito na yung pag-deny sa TRO, maliit na bahagi lang yan ng laban. Ang totoong gyera rito ay yung pag-aaral ng Korte Suprema sa ating mismong saligang batas. So ano-ano ba itong mga napakabigat na tanong na hinihintay nating sagutin nila? Pakinggan nyo itong unang tanong na ibinato nila. May the liberty of a Filipino be placed at the mercy of a foreign process without the intervention of a Philippine court? Grabe yan, di ba? Isa itong napakalalim at existential na tanong tungkol sa ating individual na kalayaan. Pwede nga bang angkinin ng isang foreign process, isang bagay na nasa labas ng bansa natin, ang kalayaan ng isang Pilipino nang hindi man lang dumadaan sa ating sariling mga judge at sistema ng hustisya? Dito naman tayo sa pangalawang mabigat na tanong. May Philippine authorities enforce or facilitate international criminal processes after the Philippines' withdrawal from the Rome Statute? Alam naman nating lahat na umalis na ang Pilipinas sa Rome Statute na siyang lumikha sa ICC. So ang malaking constitutional question ngayon ay legal ba para sa sarili nating pulisa, NBI at DOJ na ipatupad ang utos ng isang international body kung saan hindi na tayo opisyal na miyembro? Isa itong napakalaking test case, literally, para sa ating mga batas. At heto na, ang pangatlo. At siguro ito na yung pinakaugat ng lahat ng tanong. Does the Constitution remain the supreme and controlling law within the Philippine territory? Babalik at babalik tayo sa pinakakonsepto ng soberanya. Ang saligang batas ba natin ang kinikilalang pinakamataas na batas sa loob ng sarili nating bansa o maaari itong sapawan ng mga utos mula sa mga international tribunals? Sa huli, ito yung mismong susubok sa tatag ng Constitution natin laban sa puwersa ng international law. Huling bahagi, the pending legal battle. Ngayon, malinaw na sa atin na pansamantalang proteksyon lang yung ibinasura. Ano na ang susunod na mangyayari sa makasaysayang legal showdown na ito? Kinumpirma ng Korte Suprema na i-upload nila ang buong resolusyon sa May 25, 2026. Napaka-importante nito dahil dito natin makikita ng detalyado kung ano talaga ang naging basehan, bakit 9 ang bumoto pabor at 5 ang kumontra. Magkakaroon din ito ng separate concurring and dissenting opinions. Ibig sabihin, ilalahad ng bawat mahistrado yung kanilang personal at individual na legal na rason. At syempre, naghihintay pa rin ng pinal na desisyon ang main case tungkol sa constitutional supremacy natin. So pagdating ng araw na magbabana ng pinal na hatol ang Korte Suprema sa pangunahing kaso, alin ba talaga ang mananaig? Ang international jurisdiction ba o ang domestic sovereignty ng Pilipinas? Isang napakabigat na katanungan yan na hindi lang magdedetermina sa kinabukasan ng isang senador, kundi huhubog mismo sa tatag ng ating sariling legal system. Aabangan nating lahat kung paano ito titimbangin ng pinakamataas na hukuman. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa paghihimay natin ngayon. Keep questioning, keep learning, at magkita-kita tayo muli sa susunod pa nating pagsusuri.